Hey everyone, and welcome to the very first episode of Out of Office with Edina and Mia. So this is our new podcast in our channel. And this, of course, is specifically for freelancers, remote workers, virtual assistants, or anyone building a business remotely. Now, usually I'd have my co-host with me, Edina, but for today, you only got me and, of course, a very special guest for today because we're kicking things off with a really hot topic that's been going around the freelancing industry for the past few weeks, and that is about taxes, specifically the Philippines imposing 12% VAT on all of our digital products and platforms, which of course affects a lot of freelancers, especially those who are working on Upwork or different job platforms. Now, you might be wondering, do I need to register my business already? How is this going to affect my Upwork fees, which we'll talk about probably in a different video. But we've seen a lot of these questions online. So we are always confused. Ano ba yung dapat talagang gawin natin when it comes to taxes? Madami kasing virtual assistants na hindi nila naintindihan that once you become a freelancer or a remote worker, you are already a business owner. So let us talk about that now. So joining me today, who actually knows who he's talking about when it comes to freelancing, is Hendrix Ocampo, who is the CEO and co-founder of Greenpoint Business Consultancy. This is a firm built on a simple but powerful mission, which is to make high quality accounting, tax, and financial advisory services accessible to SMEs and professionals all over the Philippines. So he has a background in corporate finance, tax, and advisory. Hendrix also saw firsthand how many SMEs and self-employed professionals were underserved, either priced out of the market or left behind by firms that prioritized larger clients. So Greenpoint was born out of the belief that these entrepreneurs, just like us, freelancers, deserve the same level of competence, clarity, and commitment that the biggest companies get without the prohibitive cost. So today, Greenpoint supports a growing base of clients by helping them build sound finance systems, stay compliant, and make confident data-driven decisions, all while delivering the kind of relationship-centered service that clients won't find anywhere else. And we are very proud customers or clients of Greenpoint Consultancy. So without further ado, please help me welcome our special guest for today, Hendrix Ocampo. Hi, Hello. Hendrix. How are you? I'm good. Haba ng intro ko. That's okay. Ako, madaldal kasi talaga ako, Hendrix. Masanay ka na sa akin for today. Sobrang daldal ko talaga. Kaya nakakapag-record ako ng mga videos, mga 2 hours long. But yes, thank you so much for being here. Sobrang excited kami that you are our first guest kasi mainit na mainit ang usapan ngayon in the freelancing world about nitong ang 12% tax na to or VAT. Ang haba na din ng introduction mo. So, let's start off with the first question, which is yung basics natin. So, can you just please briefly explain kung ano ba yung 12% VAT na yan and what it means for freelancers and virtual assistant katulad ko? Lalo na ako, wala talaga rin akong idea about this VAT na yan. Okay lang. Hindi naman expected kasi sa inyo. Yeah. No? Okay. Well, Mia, thanks for having me. Tatry ko yung best ko sagutin lahat ng tanong mo, no? Disclaimer lang, for this interview, lahat ng sagot ko Tagalog. Okay? Kasi kapag English ko, mas mahirap maintindihan yan. Ita-translate pa sa Tagalog, tapos tsaka interpret. So, diretso na natin Tagalog. Ang mga sagot ko din sa mga tanong mo is based on law or tax code. Bakit? Kasi para dun sa mga manonood nito, ayokong maniwala kayo basta-basta sa sasabihin ko. Okay? Gusto ko, ang basis pa rin natin is yung batas, which is yung tax code. Kasi kapag hindi naman kayo nagkasundo ni Bureau, hopefully magkasundo kayo. Pero just in case na hindi, ang reference nyo pa rin kasi dapat is yung tax code. Hindi ko ano yung sabi ko. My role here is just for me to explain better in layman's term at maintindihan nyo ano yung impact and ano yung bakit, para saan nanggaling, ano yung impact sa inyo bilang freelancers. Okay, so you asked about VAT. Okay, anong sabi sa tax code? Sorry Mia, magiging
technical tayo, pero ita-translate ko siya. Ang sabi sa tax code, section 105, persons liable, no? Babasahin ko ha. Any person who in the course of trade or business sells, barters, exchanges, leases goods or properties, renders services, including digital services, no, shall be subject to value-added tax. Anong sabi dito? Kapag ikaw ay tao, okay, o negosyo na nagtitinda o nakikipagpalit ng goods or services. Ngayon, dati wala yung digital services, dinagdag na yan. May special silang description sa batas, including digital services, shall be subject to value-added tax. Ibig sabihin yan, yung mga nagbebenta nga, nakikipagpalit, pwede nang masubject sa VAT. Ibig sabihin ng subject, pwede ka lang magkaroon ng VAT. Not necessarily liable ka na sa VAT. Dito, dinescribe din, ano ba yung VAT? No? Sabi dito, the value-added tax is an indirect tax and the amount of tax may be shifted or passed on to the buyer. Transfer or lessee of the goods, properties, or service. Anong ibig sabihin yan? Okay, himayin natin yung ibig sabihin ng VAT. Sabi, value-added tax. Yung tax gets na natin yan. In Tagalog, buwis. Hindi siya buwisit ha. Yung value, ibig sabihin yan, price. Okay? Yung added, inad doon sa price. So, pag pinagsama-sama nyo, yung price may inad na tax. Yun lang ibig sabihin nun. Okay? So, pag halimbawa, Mia, nagbenta ako sa inyo ng cellphone, 20,000. Hindi pa yun yung value. Mag-a-add pa ako ng 12% doon. So, magiging 22,400 yung impression niya, no? Yan, yung cost niya para sa'yo. And bakit siya sinabing indirect tax? Ang ibig sabihin kasi ng indirect tax, pinapasa ko siya sa'yo and ipapasa mo din siya doon sa end consumer. So kung nagne-negosyo ka at magbebenta ka ulit gamit yung mga produktong binenta ko sa'yo, yung VAT na binayaran mo, iaawos mo yun doon sa VAT na babayaran mo naman sa pagbenta mo. Hanggang makarating siya doon sa end consumer, which is yung normal na tao, tayo. No? Yeah. So, ganun yung logic ng VAT. Ngayon, sinabi sa VAT, ay sa batas, meron dalawang klase ng VAT na pinag-i-imposean. Pwedeng sa goods, pwedeng sa sale. Sabi sa Section 106, ito yung sale on tax, VAT on sale of goods. Meron ding VAT on sale of services. Pero, basically, same lang naman sila na 12% na ina-add doon sa gross sales. Ano yung tatlong klase ng VAT? Okay? Merong kasing VAT, may VAT exempt, merong zero rated VAT. Anong ibig sabihin sa batas ng VAT exempt? Ngayon, ang sabi kasi sa batas, meron daw mga transaksyon na hindi subject sa VAT. Okay? Ano yung logic nito? Sa pagkakaintindi ko, pag binasa nyo to, ibig sabihin nito, sinasabi ng gobyerno natin na yung mga transaksyon na baka necessity, na baka hindi makatarungan, wag na natin lagyan ng VAT. No? Ano yung example niyan? Educational services, yung mga tuition fees na binabayaran natin sa schools, wala pong VAT yan. Lease of residential unit with a monthly rental not exceeding 15. So kapag nag-uupa ka, less than 15,000, wala ring VAT. And ito, Mia, pakitandaan itong CC. Examples lang ito, no? Pero ito yung common. Pero itong CC, gagamitin natin to sa mga explanation ko mamaya. Ang sabi dito, sale or lease of goods or properties on the performance of services. The gross annual sales do not exceed 3 million. Ibig sabihin po niyan kapag yung binebenta nyo within the year or expected nyo the next year na hindi lalampas ng 3 million, VAT exempt po. Okay? Tapos ano naman yung zero-rated VAT? Ito nag-a-apply ito sa mga freelancers. Ang sabi po kasi sa batas, ang zero-rated VAT daw services other than those mentioned preceding paragraph rendered to a person engaged in business conducting outside the Philippines or to a non-resident person not engaged in business who is outside the Philippines. Ano po ibig sabihin nito? Kung ikaw yung freelancer, ang pinagbentahan mo ay sa US, tapos yung US entity hindi naman nagbebenta sa Pilipinas, wala naman silang negosyo sa Pilipinas, doon naman sila sa US nagne-negosyo, zero-rated po yung VAT. Okay? So kung yung freelancer VAT registered, hindi po kayo magbabayad ng VAT. Kasi po, yung binagbebentahan nyo is wala sa Pilipinas. Or ang tawag kasi dyan, export sales. Ngayon, may malilito sa viewers natin. Sasabihin, VAT exempt, rated, parang parehas lang naman Di ba?
Ang VAT exempt po kasi kapag non-VAT ka at yung transaction VAT exempt, hindi nyo po pwedeng i-claim yung mga pinagbibili nyong input tax o tax sa mga pinagbilhan nyo as credit kasi po VAT exempt po yung transaction. Pero pag zero rated po, so sa freelancer bumili ako ng laptop, no? Kasi gagamitin ko assuming na VAT registered ako, no? Yeah. Kunwari 30,000 yon na VAT inclusive, so may 3,214 siya na input VAT. Pwede ko pong i-refund yon kasi po yung binenta ko sa US zero rated, pwede ko po siyang i-offset. Unlike kapag VAT exempt po, nagtinda na ako ng sa mga schools, hindi na po yun pwede nilang i-claim. Yun po yung difference. Yan. So ngayon, ibalik ko lang kayo sa nakaraan para lang ma-appreciate din ng mga viewers natin. Bakit ba nagkaroon kasi ng VAT? Saan ba nanggaling yan? Kasi minsan tinatanong yan, hindi naman ata kailangan yan Yeah. Okay? Well, obviously, ginamit yan para for additional collection. Yun naman ang purpose ng tax. Alam naman ng lahat yan. Pero para ma-appreciate natin saan nanggaling yung VAT. Nanggaling kasi to nung EO 273 noong 1987 galing kay Cory Aquino, adopting a value-added tax. Before kasi Mia, ang sales tax natin or tinatawag nilang multi-stage sales tax system, ang ibig sabihin niyan, pag may binili ka tapos may sales tax, hindi mo na pwedeng i-claim yon as tax credit mo. So kada bili, kada pasa dun sa supply chain, may dagdag na 10%, 10%, 10%. Ending, magiging sobrang mahal ng mga bilihin. Ngayon, kaya nagkaroon ng VAT is para yung pinasang 10% dun sa next na buyer is makiklaim niya as input tax or tax credit para pagdating dun sa end consumer, hindi sobrang mahal ng presyo. Okay? So, dyan po talaga nanggaling yung VAT. So, ano yung latest update? Ito na yung... Ayan na yun. Diyan kami nagkakagulo lahat. So, hopefully, kahit pa paano naintindihan naman natin kung anong VAT. Mamaya explain ko VAT ba talaga kayo o hindi. Perfect. Okay, yan ang gusto naming malaman. Sa mga bilihin nyo No? Ang latest update kasi, nung October 3, 2024, na-publish itong RA 12023 or what they call VAT on Digital Services. Ngayon, ilalatag ko dito yung mga provisions na feeling ko, from my professional opinion, na may impact sa mga freelancers. Bakit ko nilatag yung mga provisions based sa tax code is because yan yung kailangan natin din. Wala tayong magagawa sa Pilipinas tayo. Di ba? So dito kasi, under Section 108A, define ano ba ibig sabihin ng digital service provider. Ang sabi po dito na ang para mo-consider as digital service, anything na nagkakandak ng online search engine, online marketplace, or e-marketplace. So, si Upwork po ito, yung number 2. Cloud service, sino ba to? Si AWS, si Google, online media and advertising, online platforms, digital goods. Alam nyo na po yan. And ano pa yung define dito? Digital service provider or makakarinig kayo niyan mga DSP. So si Upwork po ito, hindi po to sa freelancer. Okay? Oo. So si Upwork, palitin natin, si Upwork yung digital service provider, hindi ako as a freelancer. Yes. Tama yung ba? Parang ganun. Okay. Pero parehas kayong digital service provider kasi okay. ng service through the internet. Got it. Okay. Pero ang may issue talaga dito na nagkakagulo yung lahat si Upwork. Explain ko muna then i-relate natin. Yes. Ang sabi kasi dito, digital service provider refers to a resident or non-resident supplier of digital services. Who uses digital services subject to VAT in the Philippines. So in Tagalog, kahit na nasa Pilipinas ka o wala ka sa Pilipinas, pwede kang ma-consider as DSP. So since pwede kang ma-consider as DSP, pwede kang ma-subject ngayon sa VAT. Subject ka, kanina in-explain ko pag sinabing subject, not necessarily liable ka na. Subject ka lang. Okay, anong difference ng resident or non-resident? In-explain dito, pag non-resident daw walang physical presence sa Philippines. Kaya ako sinasabing ito, non-resident digital service provider. Si Upwork ito. Okay, got it. Wala naman sila sa Pilipinas diba? Yeah. So, diretso naman tayo. Anong liability ni Upwork? Ano ba yung gagawin niya bilang, hindi naman pala tayo to, si Upwork pala ito
'di ba? Ang very specific sabi sa Section 108, liability of a non-resident digital service provider to withhold and remit VAT. Okay? Liability ni Upwork to withhold and remit VAT. Sabi dito, a non-resident digital service provider, si Upwork, required to be registered for VAT. Okay? Sila po yung required mag-register for VAT, ha? Hindi po yung digital service provider na resident or yung freelancer. Okay. Sabi dito, shall be liable for the remittance of VAT. Kaya po, dun sa mga fees nila sa inyo, merchant fees, transaction fees, VAT na po. Kasi po, liable na po sila sa VAT bilang non-resident digital service provider. Okay. Ito pa, highlight ko lang to, Mia. On the digital services that are consumed in the Philippines. Ulitin ko, consumed in the Philippines. Yung situs ng taxation or ibig sabihin, saan ba itatax? Ang sabi sa batas, kapag dito ginamit sa Pilipinas, dito po yan tataksan. And ireremit po yan ni Upwork. Now, if the consumers are non-VAT registered. So, sino si consumer? Si freelancer. Yeah. Okay. Ngayon, question. Kung VAT registered po si freelancer, hindi po si Upwork ang magre-remit ng VAT, si freelancer po. Okay. Ngayon, if the consumers are non-VAT registered, if si freelancer hindi non-VAT ay non-VAT registered, yung 12% po na binayad nyo on top dun sa fees na sinisingil ni Upwork, sila po ang magre-remit nun. Huwag nyo nang problemahin kung paano. Kasi mahabang experience. Hindi tayo si Upwork, tayo si freelancer. Okay. Ngayon, sabi, provided that if the consumers are VAT registered, the provisions of Section 114D shall apply. Ano pong ibig sabihin nito? Mamaya, meron ako dyan, Section 114D. So, sa mga freelancers na non-VAT registered, pakitandaan na lang po yung sinabi ko. Pero kung yung freelancer VAT registered, mamaya, alalahanin nyo yung 114D. Okay. Tapos anong sabi? Sorry, Hendrix, just cut you off, no? Kasi kadalasan ng mga freelancers, kami, sole proprietor. Do we fall under non-VAT or VAT? Kasi ako alam ko yung resibo ko non-VAT as a sole proprietor business eh. So non-VAT yun, no? Depende. May explanation. Depende. Okay, sige. Kung kailan ka ba magiging VAT, kailan ka ba magiging non-VAT. Okay, sige. Okay. We'll go to that later. Alright. So, balik muna tayo doon sa issue, no? Galing to sa batas na to, dito nagkakagulo eh. Meron pang additional bullet sa Section 108B. Ang sabi, if a VAT registered, i-shortcut ko na lang, VAT registered NDSP is classified as an online marketplace or e-marketplace shall be liable to remit value-added tax on the transactions of non-resident seller. So, ano ibig sabihin nito? Si online, pag ginawan sila ng separate distinction, pansin mo, Mia, yung online marketplace o e-marketplace, parang special sila, ginawan sila eh. Shall be liable to remit VAT. Okay, binold ko dito yung non-resident seller. Okay? Ibig sabihin kasi, kung si Upwork, merong nagbebenta doon, papunta sa Pilipinas. So, yung mga residente sa Pilipinas, yung buyer, no? Si Upwork, ireremit nila yung 12% nung pinagbentahan ng non-resident seller. Non-resident wala sa Pilipinas. So, hindi po ito nag-a-apply din sa mga freelancers sa Pilipinas kasi po, kayo po ay resident sellers. Oh, okay. So, lalo lang ditong napagtibay na wala kayong kailangang problemahin doon sa mga VAT na pinapasa sa inyo ni Upwork. Kayo po ang magre-remit niyaan. Kayo po ang gagamit niyaan as input tax, di ba nga indirect tax siya eh. Pinasa sa inyo ni Upwork. Now, kung nagbenta kayo ng service, balik ulit tayo doon sa in-explain ko kanina, sa export sale, zero rated po yun. Provided na yung mga provisions doon nag-apply sa inyo, no, na talagang wala sa bansa ng Pilipinas, hindi nagne-negosyo sa Pilipinas, nagbayad ng foreign currency, pwede nyo i-refund yun. Okay. Zero rated ka at VAT registered ka. Pero karamihan naman kasi, Mia, ng freelancers non-VAT eh. Yeah. Diba? Unless lumaki na, nag-agency na. So, possible na mag-VAT reg na sila. Okay.
ito pa. Ito yung Section 114D. Ang sabi 'di ba dito, kapag VAT registered ka, punta ka daw sa Section 114D. So punta tayo doon. Ang sabi dito, kapag VAT registered ka, so siguro sa mga agencies to nag-a-apply, no? Shall be liable to withhold and remit the VAT on the digital purchase of digital services consumed in the Philippines from non-resident. Ito medyo dagdag trabaho sa mga VAT registered na nakikipag-transact sa non-resident na DSP. Yung 12% po na binayad nyo, kunwari VAT registered ka na freelancer, no? More than 3 million yung sales mo. Or gusto mo lang maging VAT kasi trip mo. Yung 12% po, i-remit nyo po yun sa bureau. So, kumbaga, 112 ang singil ni Upwork. Yung 12 pesos po, i-remit nyo po kay bureau at ang ibabayad nyo po kay Upwork 100 lang. Oh, okay. Pag VAT registered. Yung 112, tanggapin mong buo. Cost mo na lahat yun. Wala ka ng ganitong additional na obligasyon. Pag non-VAT? Pag non-VAT. Okay. Alright. Yan. Okay. So, meron kasi ako nanonotice kay Upwork, humingi sila ng questionnaire, di ba? Parang nag-due diligence sila. Ano ka ba? VAT registered ka ba? Non-VAT registered ka ba? Yes. Okay. So, paalala lang po dun sa mga sumasagot nun. Ang assumption po dun i-registered kayo, no? Kasi pwede ka lang naman maging VAT or non-VAT kung registered ka. Kasi kung hindi ka po registered, wala ka po dun sa dalawa. Okay? Hindi ko na po sasabihin kung ano yung dapat nyong gawin na hindi na illegal, okay? Pero kung gawin is mag-register po, mamili na lang kayo dun sa dalawa. Explain ko naman mamaya Sino ba yung kailangan ng VAT? Ang sabi kasi dito, Mia, sa Section 6, in the preparation of the relevant tax returns, DSPs and the Philippine buyers. So, ibig sabihin, yung Upwork tsaka yung freelancer, required po silang i-determine kung yung contracting party nila is engaged sa business. Bakit po? Kasi kailangan nilang, so kunwari ako si Upwork, di ba? Tatanungin ko si freelancer, VAT reg ka ba? Kasi kapag VAT reg ka, freelancer, ang i-expect ko sa yung bayaran mo sa akin, kunwari 112 ang siningil ko, 100 lang. Kasi nga, di ba, required kang i-withhold yun at i-remit sa bureau, yung 12. Pero pag pinil up mo doon, non-VAT, ay okay na. Ang ina-expect ko, 112 ang babayaran mo, buong buo. Kasi nga, hindi ka naman required mag-withhold ng 12 pesos doon sa 100. Ang sabi pa dyan, in cases where a DSP acting in good faith having made reasonable efforts to obtain appropriate evidence is unable to establish the status of its buyer, it shall be presumed that the buyer is not engaged in trade or business. So ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin niyan, Mia, kapag kung anong sinagot mo doon, papaniwalaan ni DSP yon. Kasi in good faith nagtanong siya sa'yo. Reasonable efforts. For me, reasonable efforts na yun yung nagtanong sila. Ngayon, kapag hindi nila na-establish yung status mo, i-assume nilang hindi ka negosyo. Pero syempre, kasi si Upwork, alam naman niya lahat ng freelancer business. Kaya doon sa questionnaire nila, VAT or non-VAT. Ito mga to, nag-a-apply lang to sa Netflix kasi pwedeng business yung, ewan ko, may nagsasubscribe ng business sa Netflix or consumer. Correct. Yun yung reason bakit sila nagda. Perfect. Okay, at least malinaw na sa atin ngayon kung ano ba dapat. But now, ngayon sa isang freelancer na katulad ko, like I mentioned, non-VAT yung registry ko is, sole proprietor. So pag ako nasa Upwork, ang ilalagay ko, non-VAT. Tama? Okay, depende. Okay. So, Mia, ang sole proprietor, ang self-employed and professional, ang corporation, walang kinalaman yan kung VAT registered ka or hindi. Okay. Type yan ng registration mo kung corporate ka ba or magso-sole prop ka. Kasi kapag corporate ka, ina-expect na nag-shares, nag-issue ka ng shares or under ka na ng SEC. Pag sole prop ka, DTI. Tapos wala ka namang shares na ini-issue. Kasi pwede kang corporate na non-VAT or VAT. Pwede ka namang sole prop na VAT. Pwede kang self-employed na non-VAT na VAT. Explain ko sa inyo sino ba yung kailangan mag-VAT. Okay. Ito lang naman, A and B lang.
Okay? Ang sabi dito, shall be liable to register. Required po kayong mag-VAT. Pag, ang sabi sa letter A, yung gross sales for the past 12 months other than those that are exempt under Section 109A to CC. Ibig sabihin dyan, yung CC, di ba pinaalala ko sa'yo kanina, yung 3 million na threshold. Kapag po, for the past 12 months, lumampas ka na ng 3 million, sorry po, kailangan nyo na mag-VAT. So kapag freelancer ka na VAT, yung mga 12% po na binabayad nyo kay Upwork, kailangan nyo pong i-withhold at i-remit sa bureau. Letter B, there are reasonable grounds to believe that the gross sales. Ito naman, medyo nagpo-forecast. Reasonable grounds. Medyo mahirap i-prove, pero syempre, kung feeling mo, next year, tataas, lalampas ka na ng 3 million, required ka na rin po mag-VAT. Oh, okay. So, kahit forecast pa lang, kailangan na, ganun pala yun. Yes. Self-assessment yan. Oo. Okay. Kasi so, pag hindi mo nasunod yan, tignan mo yung number 2. Pag nag-fail ka daw to register, magbabayad ka pa rin ng VAT na parang VAT registered person ka. Pero hindi mo i-claim yung input tax sa mga bilihin mo. Kaya very important na i-assess nyo, last year ba, lampas 3 million? And next year ba, lampas? Kasi if yes, nako, isa lang doon mag-yes. Please. Kailangan register mo na agad. Okay, so sa maraming mga freelancers ngayon, now that we already know kung ano yung mga implication, what is VAT, what is non-VAT, maraming mga freelancers ngayon, hindi naman sila kumikita ng more than 3 million pa. Siyempre gusto natin umabot sa ganun, diba? So hindi pa sila kumikita ng more than 3 million. And most of us are career shifters. Galing kami sa corporate. We all have mostly our TIN numbers already. Pero ngayon, freelancers na kami. So what do you think should we, yung steps na pwede naming i-take if we want to register na sa BIR and become tax compliant? Anong maa-advise mo na starting point namin? So, sige, bago ko sagutin yan, balikan ko lang kanina, add ko lang. So, yung mga VAT po, may option pa rin kayo mag-register for VAT, ha? Kung trip nyo. Pero bawal nyo na pong palitan in the next 3 years. And kapag nag-VAT po kayo, bawal na rin kayo mag-8% yung preferential tax rate. Familiar naman maraming freelancers dyan. So, add ko lang. Pero yung mga may trip lang. To answer your question, okay, so karamihan marami din po kasing nalilito dun sa TIN, no? Yung TIN po is nakadikit yan doon sa inyo bilang citizen ng Pilipinas, okay? Regardless of your registration type, yan na po yung TIN nyo hanggang mamatay kayo, okay? Ang nagbabago lang po is yung type ng registration nyo. So kung employee po kayo dati and hindi po kayo nagpa-register sa BIR, ang ibig sabihin lang po nun, sa mata ng bureau, employee pa rin po kayo. Ang problem lang dyan is kapag hindi na pala kayo employee. So syempre, may tax due dapat kayo bilang hindi na kayo employee. Ano po yung dapat nyong gawin? Unfortunately, kailangan nyo po talaga magpa-register. Kasi kung gusto nyo po makatulog ng maayos sa gabi at wala po kayong pinoproblema, magpa-register po kayo. Ano po yung mga registration requirements? Padaanan ko na lang na mabilis, no? Ang sabi po dito, kailangan nyo kumuha ng Certificate of Registration or BIR Form 2303. Ito po yung pruweba na nagsasabing, nakarehistro na ako kay BIR bilang self-employed or sole prop or kung anong trip nyong type. Siyempre, next, kailangan nyong kumuha ng libro. Okay? Itong libro na po to, hindi lang po to pinapatakan, sinusulatan po ito, no? Or nire-record po kung may iba pa kayong format. Ang nire-recommend namin yung loose leaf kasi wala naman nagsusulat ngayon eh. Maganda digital na tayo. Okay? Next, syempre, kailangan nyo kumuha ng invoice sa bureau. Kasi kada kita na nakukuha nyo or nakukuha nyo either sa Pilipinas or outside, kailangan nyo pong sulatan ng invoice. Kasi po itong invoice, ito yung nagsaserve ng proof or primary supporting document to support your sales. Yung pag nag-record ka sa book, di ba? Hindi naman yung libro ang magiging source ng sales mo, pwede. Pero ang ultimate po na source niyan, yung invoice. Kaya po nire-require yan. And then lastly, kailangan nyo po mag-register sa OROS or yung Online Registration Update System para lang po magkakaroon ng online account.
kay Bureau na meron kayong pwedeng updates na pwedeng gawin. Perfect. Okay, so ngayon na, ayan, alam na natin kung paano mag-register. Maraming mga freelancers na nagtatrabaho ngayon sa Upwork na hindi pa sila registered. You also mentioned kanina about yung due diligence na ginagawa ni Upwork asking if you are VAT or non-VAT. If ako freelancer, hindi ako registered sa business, or let's say, sideline ko lang to, I am still an employee. So, gawin natin yung dalawang scenario na yun. First, this is my sideline. I am still an employee, let's say, sa isang call center. Nagbabayad si call center ng TIN ko. So, ano ang ilalagay ko ngayon sa Upwork? Do I put, syempre, hindi naman ako fall as VAT, no? So, ilalagay ko na ba agad yun as non-VAT? Okay, good question. Mia, dapat magpa-register ka talaga, no? Lalo na kung may income ka outside employment. May tawag doon sa batas, magiging mixed income earner ka. Kapag income earner ka, may income ka from employment, may income ka from business. Okay? Ngayon, alisin na natin yung registration status nyo from employment. Meron ka ng income from business. Ngayon, i-assess nyo pa rin. Kung doon, balik ako kanina yan, balikan ko pa rin tong AB. Kung lampas ba ng 3 million yung income nyo sa business, hindi kasama yung sa employment. Or kung feeling nyo lalampas ng 3 million, mag-register po kayo at piliin nyo yung VAT. Pero kung hindi naman po, non-VAT po. And then syempre, kapag na-register na kayo, tick nyo po yung non-VAT. And ang magiging decision nyo po doon sa VAT and non-VAT sa Upwork, yung COR nyo po. Yung Certificate of Registration. Nakalagay po kasi dyan kung VAT-reg or hindi. Ngayon, syempre, maraming iba na wala naman pa po kaming COR Yeah. Hindi ko marirecommend kasi ang recommendation ko pa rin is magpa-register. Correct. Pero pick nyo na lang po siguro yung non-VAT. Yung non-VAT, oo. Yun na muna. For starters, no? I-expect na work na nag-withhold ka sa kanila. Okay. Perfect. Sige. I think you were able to answer na rin yung what if, hindi pa ako registered, this is my only work. So talagang kailangan mag-register and we can start off as non-VAT muna. Okay? Based on my experience, bago ako mag-register, ang inuna ko talaga yung DTI, which is you can do online. Sobrang dali lang nun, no? Just DTI, go to DTI online. After that, makukuha mo na agad in less than 10 minutes yung DTI certification mo. And then, tsaka ka na ngayon pupunta to BIR to register na rin your business as non-VAT. Okay, so knowing all of these things, it's a bit complicated, no? Especially to someone like me na ayoko naman asikasuhin to. Hindi naman ako magaling sa math. I just want to focus on, to just deliver my work. But at the same time, gusto ko rin maging compliant. Pero I don't want to do this, yung legwork kung baga. So, ikaw as somebody na you have your own consultancy, you work at Greenpoint, you're the consultancy firm. How do you feel like Greenpoint can help us ngayong freelancers to help us not think about this anymore? And makatulog kami ng maganda sa gabi and not think about all of these things kasi hindi naman kami expert dito sa mga finance. Like, most of freelancers are creatives. So, alam mo naman ang brain, di ba? Pag creative ka sa math, hindi ka magaling. Ako, ganun ako. So, how can you help us in terms of, making sure na we are filing all of our taxes? Well, unang tip ko, huwag nyo nang subukin. Okay? Hindi dahil pinopromote ko yung Greenpoint, kundi mahirap po talaga kasing maintindihan yung tax. 'Di ba? Kaya nga nung in-explain ko sa inyo, baka nga hindi nyo pa rin naintindihan. Kahit binasa ko tas in-explain, ganun po kasi siya kahirap. Baka po kasi yung tax code ngayon, iba na bukas or iba next week. And yung time nyo para intindihin yun, mahirap po talaga. Correct. Sobrang hirap po talaga. Mukha lang siyang simple kasi maraming mga app dyan na lumalabas. Pero hindi kasi siya ganon kadali na masosolve siya ng tech. Ang kailangan nyo po dyan is accountant talaga. Parang pag may sakit kayo, kailangan nyo ng doktor. Pag kailangan nyo humarap sa kaso sa korte, kailangan nyo ng lawyer. Kasi sila po ay nakakaintindi. Yes, may mga tech na pwedeng tumulong doon sa accountant, doon sa lawyer, doon sa doktor. Pero hindi po kayo directly talaga. Hindi ko marirecommend. Now, having said that, kasi hindi ko gusto sanang pagkalandakan ko ano yung service namin, i-approach ko na lang ng ganito. We have this
services called ICAS. Ang difference lang po nito sa ibang services, handholding po ang ginagawa namin, no? Ibig sabihin po niyan, talagang gagabayan namin kayo every step of the way. Kapag may tax update, inform po namin kayo. And kami din nagbabasa lagi kung may tax update. Kami na po talaga lahat gagawa. Which is ganun naman po talaga dapat. Tama. Perfect. So, hindi ko na-mention, since part ng mission talaga ng Greenpoint is to help professionals. Pati po yung registration, nililibre na po namin. Kasi mahirap po magpa-register. Kanina, yung mga documents na nilayout ko, mukha lang madali, pero pag punta ka ng bureau, saan ako pupunta? Ganun. Yeah, correct. Tama. So, yun ang maganda ngayon dito. You hold our hand. And you help us with this na hindi na namin kailangan masyadong isipin kung paano ba talaga magfa-file, paano magre-register. Now, one of the fear na meron din ng mga freelancers ngayon, kasi syempre, ang tagal na nila nagtatrabaho, most of them, ang tagal ng freelancer, pero hanggang ngayon, hindi pa rin registered. Tapos ngayon, nagkaroon na to, parang na-force ngayon na ang mga freelancers to really register. So, merong mga fear about penalties, late payments. So, how can working with a Greenpoint, with a consultancy firm like Greenpoint, help us freelancers avoid itong mga mistakes? Or is this something that we need to prepare for na, okay, kung may mga penalties ako, kailangan ko na magtipid-tipid kasi kailangan ko siya bayaran? Or can we start from scratch? Pwede po kayo mag-start from scratch. Perfect. Pwede. Okay. Kapag nag-work kayo sa amin, siguro I would say 90% of the time wala talagang penalties kasi constant talaga yung reminder namin. Yan nga yung isa pang problem kapag nag-DIY ka. Pag nakalimutan mo, tapos lumampas ka sa deadline, patay. May penalty na agad. So, part ng service namin is katukin yung pinto nyo lagi. Hoy, nag-upload ka na ng mga invoices kasi malapit na mag-file. Though hindi naman hoy yung sabi. Pero lahat ng means of communication, email, text, ginagawa namin kasi nga kapag hindi to nagawa ng tama or mali lang yung pagkakaintindi mo, pwede siyang maging penalties. Perfect. Okay. So, if our viewers here is interested, especially marami tayong viewers na freelancers, remote workers, virtual assistant, and they would also already want to register as a business. Kasi kayo mga freelancers, virtual assistant, ito lagi ko pinapaintindi ha. If gusto mo maging freelancers or maging VA, you are now a business owner. You are now an entrepreneur. You're selling your services as your product. So talagang kailangan talaga natin mag-register as business. Ako naka-register ako as non-VAT sole proprietor. So naka-DTI tayo. But I was registered prior to being a freelancer pa kasi wedding and event planner ako before. So doon naman ako naka-register. Tinuloy-tuloy ko lang ngayon siya. Now, if someone here is interested and to work with you, probably inquire sa inyo, ano yung first step that they should do to reach you and anong mga steps na kailangan nilang gawin? Okay, dalawa. Kasi for sure ako, marami pa rin hindi nakakaintindi. So ito po sa screen, kung gusto nyo nang mag-avail ng service, baka kasi meron kasi kami mga client na intindihan nila yung tax, yung compliance na kasama pa dun sa tax, no? Nag-avail agad sila ng service sa amin. Kasi ayaw na nila talagang gawin. Pero karamihan talaga, hindi pa rin naintindihan. Kaya if you can see your screen, if you already know what are the taxes that you have to pay and the compliance that is associated with it, then maybe you want to explore our services. But kung kayo yung taxpayer na hindi pa rin maintindihan, okay, kung gusto nyo talaga mag-one-on-one tayo, my email and actually my email is on the screen. So just send me a personal email. I can we can schedule a free consultation, probably just an hour, to address your inquiries and questions. Doesn't matter kung ilan kayo, tatry kong pagkasyahin para lang maintindihan nyo. Perfect. Oh yeah, I could probably do another
private webinar for consultation, siguro mga 5 at the max. I'll see if in my community merong mga gustong nang magpa-consult kay Greenpoint as well as kay Hendrix. We can definitely arrange something like that. Probably the next few weeks. I'll let you, Hendrix, know, and I'll let the viewers also know kung meron na yan. But yeah, thank you so much. Those are all of the questions that I actually have. Do you have any? So kung meron mga interested sa inyo, i-screenshot nyo lang kanina yung sa screen natin and then yung email ni Hendrix. Ako personally, wala akong kaalam-alam sa mga taxes na yan. I'm just really waiting for my accountant to say, hey, Mia, kailangan na magbayad. Mia, pay this na. Mia, ito na. Mia, ano na, bigay mo na sa akin to. So, ganun yung gusto natin. Tayong mga freelancers talaga, kadalasan ganun yung gusto natin. And that's why I invited Hendrix here kasi ganun yung ginagawa nila sa team sa Greenpoint. Now, Hendrix, before we end, do you have any last messages, reminders sa mga freelancers or virtual assistants? Since nga ito na yung mga maingay, kailangan na namin mag-register ngayon. Pilit na. Meron akong tip personally and related sa compliance. Personally, kailangan nyo talagang magtipid. Okay? Ang tip ko is, kung kaya nyo mamuhay, kung paano kayo mamuhay nung estudyante kayo, adjust nyo lang ng konti. Para may allocation kayo para pagbayad ng buwis. Kasi wala tayong choice, no? Kailangan talaga siyang bayaran. Employees, business owners, freelancers, lahat naman sila nagko-contribute. Okay? Next, ang pagdating sa compliance, ay huwag po kayong mag-assume. Mahirap po mag-assume. Marami na pong nabayarang penalties dahil nag-assume. If hindi po kayo sure, mag-consult po kayo sa professional. Perfect. Yun lang. Thank you. Wait, so, Hendrix, may hahabulin lang ako na question. Kasi nung sinabi mo na magtitipid tayo, di ba? This is something na lingering na sa utak ko nung lumabas nga tong sa VAT na to. For example, ako, ang china-charge ko sa client ko is $1,500 a month. Yun yung gusto ko makuha. Okay? How much is the percentage na pwede kong i-add on my services that would cover yung taxes that I would pay? And take home ko pa rin is $1,500. 12% ba? Yung para at least hindi ko i-shoulder yung tax. I can enjoy and hindi ko kailangan mag-ipon. Kasi yung taxes na babayaran ko, isisingil ko sa kliyente. Wait. Hold on. Non-VAT ka, di ba? Non-VAT ako, yes. Clarify ko lang. Hindi ka pwede magdagdag ng 12 as VAT. Okay? Oh, pag okay. ng price mo dahil feeling mo mas mataas dapat yung singilin mo. Okay, yun yung pinahugutan mo. Yeah. Ngayon, expect nyo kung non-VAT kayo, sinabi ko dun sa presentation kanina, required pong talagang may VAT na talaga si Upwork. Lahat ng services niya bilang non-resident DSP. Ang nagdi-differ lang kung yung pinagbentahan nila sa Pilipinas, VAT. Si VAT po, kukunin yung 12, bibigay kay BIR. Kapag non-VAT, absorb mo. So, syempre, bilang non-VAT, dagdagan lang ng 12% yung babayaran mo kay Upwork. Kay Upwork. Got it. Choice okay. Natasan yung presyo nyo para i-cover yun. Pwede nyo i-fill na lang yung amount. So, kung dagdag 100 pesos, di dagdag 100. Kayo na pong barada. Perfect. Okay, so ayan, narinig natin ang mga tips, advices ni Hendrix from Greenpoint Consultancy. So if you have any questions, you can drop it sa comment section. And then papasa ko na lang yung question nyo kay Hendrix kasi for sure hindi ko masasagot yan. Kung may mga questions kayo, drop it in the comment section. And then I'm going to probably host a consultation within my community. Pag-uusapan na lang namin ni Hendrix yun offline. But again, Hendrix, thank you so much for your time. I know sobrang busy tayo ngayon dahil sa mga panibagong update regarding taxes. So thank you so much, Hendrix. It was so nice to see you again kahit virtually. And thank you so much for helping us mga freelancers. So ayan guys, ipopost na lang ulit namin sa screen yung QR code and contact information ni Hendrix if you want to inquire sa kanila. Ayan, so thank you everyone. Thanks for watching ang Out of Office with Edina and Mia, and we'll see you again on our next episode. Thanks, Mia. Bye-bye. Thank you.